siguro it's about time na si Heart pagdagdagan pa niya yung kanyang sakripisyo. Kasi kung gusto niyang maging isang ganap na ina, kasi di ba? At ipagdarasal din natin yan. Kasi nga minsan naman, may iba ka dyan, rampa rin na rampa, pero nabubuntis. So hindi mo din talaga masabi. Lalo na silang... Mga Marites! We're live! Kicking, kicking, kicking! Ito na lang po ang Fab 4 and Fantastic 4! Bagong chikan, bati muna kasi good morning, good afternoon, good evening, good morning! This is your Dean, Junardo! Meganon! Ang inyong Mega Marites Lecturer, Mr. Fu! At syempre, ang inyong PhD, Rose Garcia! Of course! Ang nag-iisang unbearable Professor Ambet Nebus. And welcome to Marites University! Ang energetic! Parang hindi mapuyat. Parang hindi pagod. Pero bago namin i-share sa inyo kung bakit kami napagod at napuyat, nagpapasalamat po kami sa ating mga kamarites na patuloy na tumatangkilik sa ating channel. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, aba, ano pang hinihintay? Hit that subscribe button at notification bell para sa walang hintong chikahan. Kala ko walang hintong tulog. Yes, ang dami ng waiting sa atin. Ilan na ba tayo? Naku, ang dami na yatang waiting. Nasaan? Hindi na silang waiting dahil sila dapat watching na. Watching 71 sa akin. Sa akin, 74. Oh. 73. Ay, ang tara. 74 na. Dahil Okay. dyan. Dahil dyan, ito ang Marites. Ito na pa sa linggong chika. Simulan na po natin. Ito, Catriona Gray. After alisin sa SOCMED ang kanyang engagement photos, isinoli na din mga binigay ni Sam Milby. Question mark. Oh, question mark yun. Pinag-usapan nga po sa sulok ng pageantry. Pageantry kasi di ba dami mga ano kay Pusa, kay tawag kay Kat. Kasi tinanggal na pala ni Catriona sa social media accounts niya yung naging engagement nila, yung mga photos, videos ng engagement nila ni Sam Milby. So alam mo na naman ang mga netizen, mabili sa mga ganyan. So ano ba talaga ito? Hindi ba naayos yung supposedly na dapat nilang pinapatch up? Or what? Kasi binabalita natin dito na after nila magkaroon ng sabing hiwalay, bla bla, parang nagkasunduli na ayusin ang dapat ayusin. So mukhang hindi kasi tinanggal ni Kat. At nasundan pa nga ito ng pagtatanong kasi may mga sources po ang Marites University professor na di umano po, yung daw po mga binigay ni Sam na mga regalo, mga siguro mula daw sa mga bracelet, yung mga mamahaling binigay. Oo, isinauli na daw po ni Pusa. Nakakalungkot. Nakakalungkot naman yung mga spagsasolya. Kung totoo man. Kasi di ba syempre, di ba pag binigay na, kahit maghiwalay kayo, ako ganito, binigay mo na, or ibinigay na sa'yo, kahit magkahiwalay kayo, hindi ko ibabalik. Yeah, ako din. Or kung ibalik man sa akin, hindi ko tatanggapin. Diba? Baka super mahal. Ako, binawi ko yung binigay ko. Pero alam mo, nalulungkot din ako sa balitang yan kung totoo, ha? Kasi nga, di ba, yung last na nalaman ko sa kanila, okay na sila. Yeah, naayos nila kung ano man yung naging problema nila. And I think, di ba umalis pa nga yata sila ng bansa, magkasama sila. Pero ito latest kasi yun na nga. tinanggal pagbura, pagtanggal ng mga ano ba ibig sabihin? Although nabalita din natin na okay sila bilang magkaibigan. Yes. Di ba, pero after that, parang, di ba, I have a source na nagsasabi na talagang naayos na nila. Kaya nga nakakalungkot kung ano ba to? Baka naayos nila yung... Tapos nagkaroon na naman ng problema. Baka naayos baka nila yung... naman problema. Baka talaga yung paraan ng pag-ayos nila. Yun yung talagang ayos nila, ibig sabihin, wag na lang ito. O baka naman kung totoo man, na wala na yung mga pictures sa mga videos. IG, videos. Baka naman
Gagawa ng bago? Naglilinis lang si Baka naglilinis lang. Nag-spring cleaning siya ng IG. Bakit Tapos, ba? Nang engagement? kasama sa paglilinis yung pagsasauli. Kasi hindi naman kasya sa akin to. Hindi naman panlalaki naman to. Di ba balik ko sa'yo parang ganon. May ganon. Pero teka, bigla ko lang naalala. Uy, alam nyo, meron kaming pasabog later. Ay! Abangan nyo. Abangan ninyo. Kasi dito nyo unang maririnig yan. Yes. Mga balitaan. Oo. So, mag-standby kayo. Marami tayong storya ngayon. Dalawa ang pasabog natin. Dalawa. May announcement tayo. Yes. Dalawa pala yung pasabog. Not just one, but two. So, abangan nyo, standby kayo kasi, nako. Exclusive po dito sa Marites University. Naalala ko lang bigla, pero marami pa tayong kwento. Okay. Go. Kakanta kaya tayo niyan? Nako. Sing and dance. Alam mo na yung kaldag, kaya ko pa ba ulit? Diba? Bago mag-Donna, Donna Bell tuloy. Ano ba yun? Bel Maria. Sino si Donna Bell? Ano ba yun, Donna? Ba yan? Sino si Donna Bell? Simula pa lang. Sino yung sa diba? Donna? Cruz, diba? Hindi, Donna Bell yung Villa. Donna Lynn. Donna Lynn. Iba yung Donna Lynn. Iba yun. Kaya naisip ko, hindi rin di Donna Pero Bell. nasa isip ko, Bell. Ito na. Hayaan mo na si Donna Bell or Donna Lynn. Darating din naman si Bell, whether we like it or not. Darating si Bell. Okay, ito. Hindi ko makita yung live natin. Ako na ito. Dito nyo makita yung live. Nawala sa akin. Ito na po. Bakit this video is private? Ako rin nawala na. Refresh nyo lang. Okay. Diyos ko. Go. Sige lang. Mga Marites, Casey Concepcion. Sumuko na raw bati ng ina ng Mother's Day. Sharon nagpahayag na strange na ang relationship nila. Ulitin mo, strange na ang relationship nila ng anak ni Casey. Diba? Ayan na, meron na. Sa akin wala pa. Ito ako, nakita ko na. Ayan, nakita ko. Ikaw nga nasa camera eh. Kasi ikaw yan eh, di ba? Ako pala ito. Hindi ba after na nag-file ng legal complaint ni Sharon at saka ng kanyang attorney, si Senator Kiko nag-feeling Kim So-yun. Bakit? Dahil siya dahil sa pero naaliw naman ako dahil sa greeting niya kay Mega nung Mother's Day. Ano sabi niya? Sabi niya parang from your legal department. Parang gano'n, something like that. Kasi di ba in real life, attorney naman talaga si Senator Kiko. Si Attorney Kiko. Tapos nag-complain sila ngayon, nag-legal ko. Kaya siguro I'm sure nanonood ng Queen Alam ba nila yung Queen of Hindi naman yan ang Tears? kwento yan. Bakit biglang yan ang kwento? Hindi, naalala ko, nagkatingin na kami. I'm sure alam nila dahil knowing Diyos ko, Mega. nawala na Super naman watch tayo. Si Mega pala. Anyway, yun na Awatin nga. mo din. Ayun na. Di pa kami makamove on. Bakit ba? Anyway, ayun. Yun nga. Sabi niya. Dapat kung magkaroon tayong lawyer, dapat kung magkaroon tayong lawyer, ganun kagwapo. Hoy, Alam mo- hindi lawyer ang usapan dito. Alam mo, ikaw, iba yung... Casey Concepcion. Iba yung nasa isip mo, Hindi, yun na. Hindi naman lawyer. Wala lang. Because of the J? Anyway, yun nga, kasi nga nanggaling tayo doon. Nung nag-file sila ng legal complaint, nakausap si Mega ng ilang mga, of course, media, at nabanggit niya na sila ni Casey, inamin niya na yung relationship nila ngayon medyo strange. Straight. Napanood ko yung interview na yan. Diba? Pero, sabi niya, gano'n man sila, kung hindi man ka-okay ng anak niya ngayon, kung hindi man sila nakakapag-meet eye to eye, yun ang pwede mo sabihin na maaaring may mga misunderstanding. Pero at the end of the day nga naman, anak, ina yan. May mga anak pa rin yan, tsaka in pa yan. Oo, may mga bagay na pwedeng palipasin, pero may mga bagay na kailangan sigurong, sabi nga ni Sharon, harapin. At I think isa yon yung pagka-file niya ng legal complaint. So eto na, fast forward tayo, Mother's Day. In fairness naman to Casey. Nagbigay siyang tribute. Oo. Binating niya. Nakita ko yung Binating niya. picture nila nung babe bata pa siya. Yes. Maganda yung sinabi niya. Ganda na sinabi niya. At sabi niya nga, magiging proud naman daw si Sharon
kung paano siya Pinalaki. Magtiwala lang daw si Sharon Yun, that's the sa word. kanya. Magtiwala si Mami sa kanya. Hindi magsisisi or hindi niya sisirain siguro kung ano man. At bukod doon, parang naggawa ng content si Casey sa kanyang YouTube kung saan nakalagay doon yung parang top 10 gifts or favorite gifts niya from her mom. From Sharon. Pero kasi may kicker sa sinabi ni Miss Sharon doon, nung interview siya, yung parang, hindi ko na isisiksik ang sarili ko sa... Something like that. Ayaw sa akin. Parang ganon. Ganon. Ang topic nun, Casey. So parang medyo, syempre, tapos sinabi lang niya 3 anak. Meron siyang interview na gano'n na... Nauna naman kasi yun. Kesa sa ginawa ni Casey ngayong Mother's Day. Pero ang nakikita ko naman doon, at least si Casey, I'm sure nakakarating sa kanya yung mga ganong interview ni Sharon, yung mga ganong quotes niya. Correct. Pero at least bilang anak... nag-reach out siya. Oo. Yes. Hindi naman siya yung, kasi pwede yung magmalaki, pwede, ganyan pala. So, dead man, hindi na ako babati or something. Kasi ganun anak is anak, ina is ina. So, alam pa rin nila ang mga pwesto nila sa iba kanilang buhay. Pero ako sa tingin ko talaga, dapat yung anak yung nagre-reach out. Of course! Oh, of course. Diba? Kahit ano pa yung tampo ni parents, dapat si Junakis ang nagre-reach out. Pero hindi din natin alam baka naman marami na rin pagkakataon na nagkakausap sila. Oo naman. Ibigyan ko talaga yun ng benefit of the doubt na maaaring nagkakausap sila, maaaring si Casey naman nagre-reach out din. Pero alam mo yung minsan may relationship kasi ang mag-ina na okay kayo ngayon. After a few hours, after a few days, biglang warla na naman. Pero kasi nga, para bang Ulit-ulit. Pag nanay at anak, aminin na natin, gaano man kawarla yan, yung pagmamahal pa rin, hindi yan nawawala. Lalo yung pabatayan dyan. At the end of the day, you can choose your friends but not your relatives. Of course. Yes. Especially your parents and your children. Diba? At unang-unang nagpakulay ng 10 Hong Kong dollars sa atin, si Christina Agustin. Hong Kong yan. I believe, taga Hong Kong yan, syempre. Happy Mother's Day. At magpapabati ng Happy Mother's Day. At sa lahat po ng mga mothers po natin dyan, kasi kahapon lang naman nag-celebrate, Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Alam mo na. Christina Agustin. Yun. Next. Talaga ako ang nag-next, ha? Eto, Gretchen Barreto. Inalala kanyang crazy times at excited nang maging lola. Happy Lola's Day, Gretchen. Eto, wala pa September yan. At least taon na tayo bumati. Pasok na siya sa Grandparents Day. Okay. Actually, di ba si Gretchen, nagpahinga siya sa social media. Pero meron siyang isang friend, hindi ko kakilala kung sino yung friend ng name, pero lagi siya ang nagpo-post. Pag Gretchen, di ba si Gretchen mahilig siya yung naka-outfit siya, tapos rampa siya. Siya yung nagpo-post. Pero si Gretchen, hindi na active yung social media accounts niya. Baka yan ang kanyang social media manager. Pero sa account niya, But anyway, etong sinasabi kong inalala niya yung crazy times. Ang naman ito si Ivy Clinic, si Dr. Ivy. Di ba? Ivy, di ba name niya? Nagkukwento doon si Gretchen Barreto kung paano sila nagkakilala ni Dr. Ivy na inamin niya na parang 3 times a week nagpapameso siya. Tapos inamin din niya, kasi kung kinakwento niya, tsaka aminin mo, gusto ko talaga yung Angelina Jolie lips. Sabi niya. Tapos na kahit sinasabi ni Doc Ivy na parang tinipigilan na niya, tama na. No need na. Maganda ka na, Diyosa ka na. Tama na. Nagagalit daw si Gretchen. Kasi nahanap niya yung sakit Pero tingnan mo picture niya dyan, tabi niya ang kulay. Tingnan mo yung braso ang itim. Baka di yung pagkaka-upload lang. Baka lang yan. Ay, feeling ko nag-beach. Sabi ang sagot ni Gretchen, those were my crazy times, sabi niya. Pero ngayon, iba na. Sabi niya kasi, lalo na ngayon, sabi niya. Lalo. Excited ka na maging nana. Yan ang sabi. Kala ko crazier siya ngayon. Hindi na, pero tawa sila ng tawa. Kasi daw, 3 times a week daw, pumupunta si Dr. Ivy dun sa bahay na yun. Kasi sa bahay sila Kung saan naganap ata yung baby shower. Kasi yan yung suot Yan yung outfit niya. Yung baby shower baby shower. Tapos, doon sa lugar na kung saan sila nagkukwentuhan, kinakwento na 3 times a week, nagpupunta, dinadala yung equipment doon. Tapos, meso ng meso, lahat daw ng bago gagawin niya, tsaka hindi daw niya makalimutan yung gusto niya talaga magpalaki ng lips. Ginawa naman talaga niya, pinag-usapan yun. Sinabi niya, kahit sabihin ng mga tao na para na akong fish. Sabi niya, pero
I love it. Sabi niya gano'n. Those my crazy times talaga. Alam mo, wala na. Iba-iba talaga ang problema, trip na mga tao. Pati tayo, iba-iba rin. Ikaw ang problema mo ngayon, yung mga letter, na yan. Letter J. Letter J. I mean, di ba iba-iba? Si Greta, yung problema niya sa iba parang, Uy, parang, diba? Ngayon ko lang nalaman, pangalan ng ex ko, letter J din. Nag-start sa J. ibig sabihin, iwasan mo na siguro. Pati si JL. Yun lang. Hindi ko alam kung ano gagawin mo. Alam mo ba yung writer natin, hindi talaga letter D ang simula ng pangalan niya. Diego. Kala! So, yun na. So, kailan siya ang ganda niyang Lola. Oo, happy crazy times. Namimiss ko yung Greta, namimiss ka namin sobra. Lalo nung pandemic. Nung pandemic, isa yan sa mga talaga big stars na natin. Correct, namigay yan ng ng At very regular. Talagang once a month, every ganito. Correct. Tsaka ang gandang buntis ni Dominic. Yun lang. Yun lang. Happy Lola's Day. Ang pinuntahan namin kanina, ang media ko ng pelikulang Chances Are You and I. Nina Kelvin Miranda at Kira Balinger. Ayan po. Balinger, di ba? Oo, si Kira Ballinger. Ballinger. Di ba Ballinger? Ballinger. Baywang ko, hindi ko siya kilala. Kaso nagpunta ka doon, di ba? Oo, kaya hindi ko nga siya kilala. Si Kira Ballinger, yan? Sa ABS siya magaling yan. Star Magic Artist yan. Natanong kung magaling siya o magaling. Na-link na yan, At maganda pa. Pero parang iba yung tsura niya ngayon o nag-mature? Alam mo, nag-mature. Pero nagulat din ako eh. Pero nung Pero maganda siya. Yes. Ilang teleserye na panood ko during pandemic. Magandang bata. Ganda. Pinipair yan dati kay naging jowa yan ni Fernandez, yung anak ni Mark Anthony. Gray Fernandez. At saka ni anak ni Sherilyn Reyes. Kita mo, taray. Dalawa na doon dami. Mga anak-anak. Yung ating guest dito. Ayan, si Pao. Santiago. Oo. Kirail. Oo. Yan na nga po, di ba? Sige, tapos na tayo kay Kira. Kira ba? Kira pa yan. Alam pala nga pinag-uusapan, hindi pa yun nangyari. Ano ba? Si Kelvin naman, ano naman makakomment natin? Dami natin sinabi tungkol kay Kira. Ikaw, ano masasabi mo kay Kelvin? Wala. Bida siya dun sa... Wala siyang masasabi. Wala siyang masasabi. Siya ang una nagtanong. Tinanong ko na kasing diretsahan. Ano tinanong mo? Kaso, nalilingkay nung una, kayo ba na talaga? Parang... Nino? Silang dalawa ka ba kayo? Ni Kira. Akala ko ni K and K. Kira and Kelvin. Akala ko knowing him, paikot-ikot si Kelvin. So, parang hanggang doon lang. Parang ibig sabihin niya na yun lang kanyang passion, yung character niya, ang na-inlove kay Kira. At saka hindi naman doon talaga may iwasan pag talagang ka doon sa role na ginagampanan nyo, madadala ka, nagiging natural yung closeness and everything. Sa kung ano man what you see is what you get, sa parang ganon. Pero walang girlfriend walang girlfriend si Kelvin? Wala. At wala ring boyfriend si Kira. Single. Wala. Parang silang single. Nung na-interview ko si Kelvin noong araw, matagal naman. Sa WTFU, inamin niya sa interview na mahilig siya sa mga older women. Tapos nung time na yon, sorry, off-cam ata yung sinabi to. But anyway, sinabi niya nung time na yon, may girlfriend siyang older woman. Ayaw ni Tyrone Escalante. Teka, ito ba yung play? Ano yung play na to? Ito yung trailer. Na nung tayo ng pandemic yung ginawa. 2 years na yan. Two years ago pa sabi. 2021 pa ginawa. Kala ko 20 years. Pero sabi kanina, press release 2 years daw. Binabasa ko sa press release 2021 Nabasa mo yun, naliit na yun? Yes. Ang tsaga mo. Kailangan yung deadline. Take note ko ako pa binasa. Ano pa ilaw ko? Itong cellphone. Si Kelvin, di ba? Alam mo ba si Sino yung director niya? Magaling director daw. Alam mo, they shot... Camarillo, something? Catherine. Ayun, girl. Vic Amarillo? Hay, hindi si Avic. Camarillo. Direct Catherine. Ayan, yan ang itsura ni Kira. Yeah, they shot it in South Korea. Kelvin! Ayun na, pakinggan mo naman sa alam mo, kaya tayo hinasabi na sabay-sabay kasi. Ayaw nyo makinig. Hi! Walk out. Charot lang. Anyway, sa Korea to kinuna nung 2021. Nagulat pa nga ako kasi at that time, di ba, medyo mahigpit pa. Hindi pa ganun ka-open. Dahil pandemic pa noon. Yes. Pero nagawa nila doon at mukhang maganda naman ang mga shot. Yeah. At tingin ko, hindi siya sa Seoul lang kinuna, no? Sa Manila Bay. Sa ano yan? Ay, di na malapit yun sa may Bataan. Yan. Baka sa Busan yan or kung saan man. But, interesting yung kwento. Kaya lang
kanina ayoko lang parang may naisip lang ako parang medyo kahalintulad na Hollywood movie. Lahat naman may mga lahat ganun naman, eh, wala diba? naman ang ganyan. At kanina tinanong ko si Kelvin, di ba? Sabi ko, Kelvin, parang parang kung tama yung na-observe ko sa'yo, ever since yung mga unang project mo pa until now, parang na-fall ka sa leading lady. Inamin naman niya na yes nga raw. Kasi, di ba, inopen niya dito sa sa yung tao lang, di ba, na siya ay na-fall din kay Mikey Quintos. And then, parang nagkaroon din siya ng attraction kay Beauty Gonzalez. Dito kay Kira latest, ano sinabi? Yes, sinabi naman niya, positive, di ba? Yun nga lang, sinabi niya na, lagi niya sinasabi na parang during the time na ginagawa nila yung... In character. Oo, yung project, parang ganun siya. Pag tapos na, parang wala na. Artista nga, di ba? Dahil dyan, thank you sa pakulay ni Raven Turing. $4 ano yan? Ano May $29 yan? May 29 from Pocket Media Productions, directed by Camarillo, Catherine. Distributed by Regal Entertainment. Ang maganda din dito, dumating sila sa punto na talagang ang dami daw pinagdaanan talaga ng movie na to. Sabi din ni Kelvin, there was a time na feeling nila baka hindi na matutuloy. Pero ang maganda, this coming May 26 to 28, they will be in Japan for Jinseo International Film Festival. Kasali ito. Good. Ito ay isa sa mga entry doon. Tuwan-tuwa si Prop. Tuwan-tuwa siya nung press ko na yan. Bakit? Basta tuwan-tuwa siya. Tuwan-tuwa umalis ka ng maaga. Kasi may lakad daw. Because of that. Diba? So, ang daming ka-emotan. Emote. Na mga, Yes, pakulay. Ito na, si Andrea Gueco ng SGD, 1.99. Thank you, Andrea. Singaporean dollars. Ito na our favorite Chick of the Week. Ay, ang ganda. Akala ko naman, Magic Hearst Red Carpet Event. Favorite lang, sinabi namin. Biggest in Nueva Ecija. Ay, ang gaganda namin dyan, Nandiyan po kami, ang mga lakas naman Marites. mga Marites. You host. Andun pala sa dulo si Rose. Yes. Nasa gitna naman ito si Jo. Magkakahiwalay pala tayo. Andun ka. Sa dulo din. Ano na yan kasi? Yung tapos na yan. Oo, ngaraga na yan. Simulan muna natin. So yan po yung unang malaking event sa Nueva Ecija sa Cabanatuan sa Pacific Mall na ginanap last Mother's Day. Yun po yung premiere night ng... Kagabi, kung saan talagang asay-say namin. Kami kumakanta ng Kami ang Nagwagi. Talaga? May contest ba? Para sa pelikulang When Magic Hurts nga. Starring Beaver Magtalas, Sia Mutia Orquia, Trixie Trinidad. Maxine Trinidad. Trixie kasi ang pangalan niya sa Trixie. Ako ng Trixie. May special participation ni Claudine Barreto na present. At ni Ariana Barreto. With Dennis Padilla. And your favorite Archie. And Angelica Jones. Archie Adamos. Ayun po yung tuwang-tuwa po si Miss Madam Filipinas Magtalas. Filipina Magtalas. Sa presence ni Claudine dahil very cooperative. At saka yung husband niya si Councilor Alvin Magtalas. Actually, ang kwento ni Madam Filipina, tuwan-tuwa talaga siya kay Claudine kasi yung kahit anong request daw niya, minsan siya daw medyo nahihiya siyang mag-request pero sinusubukan niya. Lahat daw ng request niya kay Claudine, ginagawa. Buti mo pati yung pagpunta doon sa premiere na alayo na nito kasi nag-premiere na sila dito, 'di ba? Sa Manila, yes. So bilang taga Nueva Ecija sila, so gusto nila dumayo doon si Claudine. Sinama pa yung anak niya, yung daughter niya na nasa movie rin. Pero ang na-appreciate ko kay Claudine kasi madalas ganyan, pupunta, appear, tapos aalis din. Pero nagulat ako nung nag-lights on na, nag-stay na naman talaga sila, tinapos nila. At in fairness talagang sinuportahan ng mga taga Nueva Ecija. Kasi yung palang pinanood natin ng 6 p.m. na screening, meron na pala. 3 p.m. At punong-puno rin daw ang mga sinihan. Parang dalawang sinihan dun sa una, dalawang sinihan din dun sa pangalawa, yung gabi na. Ipapalabas na po ito ngayong May 22. Sana supportan natin kasi napakaganda, lalo na yung background, theme music nila na yung Got to Believe, na tinanungan natin kay Claudine na
na talagang sinabi niya, binibigay na rin daw niya dito sa Mutver na love team ni Mutya at saka ni Beaver. Kasi nakikita naman daw niya na may magic at bagay naman dun sa dalawa. At ano rin, yung location nila, which is sa Atok Benguet. Nako, yun ang hindi niyo dapat i-miss. Kasi kahit kami na-amaze na ang ganda-ganda ng lugar. Imagine mo sa Pilipinas lang, napakaraming magandang lugar. Segue ko na rin yan kasi di ba nung napanood din natin yung kay Cesar Montano, Direct Cesar Montano, Blood Brothers, ang ganda din ng location sa Mindanao, Cotabato, na ang dami pala talaga mga paraiso sa atin. Alam mo, ang problema lang talaga sa atin yung logistic. Kasi, kumbaga, ang hirap puntahan, hindi siya yung tipo, talagang kailangan mo dayuhin, mag-plane, mahabang... Ay, kagaya nito, sa When Magic Hurts, umaakit sila, nagte-trekking sila. Ilang oras din yan. Tsaka hindi malayo raw talaga yung Atok. Pero kapag nakita mo na daw talaga yung mga bulaklak. Ganda. Ang maganda. Kaya, in fairness doon sa mga shots. Mga shots na mga drone. In fairness, ang ganda. At sabi ni, Ma'am Pilipina. Pilipina ba o Pilipinas? Filipina. Ma'am Pilipina, sabi niya, pinaglaban daw niya talaga yun. Diba? Meron na, diba? Pinaglaban niya. Na talagang ma-include sa movie. Talagang doon kasi sabi niya, parang gusto lang ng director na isang location lang sila. Pero sinabi niya na iba-iba pag pinaglaban niya. Na maganda naman ang kinalabasan. Kasi diba kadalasan sa pelikula, parang pihit-pihit lang isang location. Pero ang ginawa nila, talaga transfer. So meron na May 22. Malamang this Thursday maging panauhin natin sila. Sana, diba? Alad na alad tayo. Basta, panoorin niyo po, bigyan natin sila ng pagkakataon. Okay. Kailan na showing May 22. When Magic Hurts. At yun nga, diyan talaga literal. Marites University goes to Nueva Ecija. Hindi, ito, maraming salamat din kasi binigyan tayo ng pagkakataon. Kasi usually ang mall show o ang premiere, ano lang yan, red carpet, interview yung ambush interview ng mga dumarating. Pero ang nangyari po doon sa premiere nila, ang Marites University po ay nandun at nag-filming mga hosts. At nagkaroon ng mini talk show. So, alam nyo na, yan ang bago namin racket. Ay, naku, correct. Basta alabangan nyo. Meron nag-inquire na sa akin, Mindoro naman. Diba? Basta manager namin si Ambet. Alam mo na. Sama natin si Diego. Nag-promise na kami sa Thursday kami dalawa ni Mr. Kasi hindi ko na-gets kanina yung sinasabi niya na binigay niyo yung dalawa. Diba? Yung pamerian, pa-snack. So, meron na so hindi pala ngayon yun? Hindi. Naka-avail na sila. Courtesy of the two of you. Next Thursday na lang kami. Sa Thursday naman kami naman dalawa. Okay. Congratulations po sa cast and crew ng When Magic Hurts. And to the producers. Yes. Eto. Chris Aquino, puso naman ang iniingatan, PhD. Lagi namang iniingatan ng puso niya. Hindi. Literal ba ito? Literal na puso, hindi yung usaping puso. Nag-post si Chris Aquino ngayon. Wala na rin 28 na tayo. Nag-post si Chris Aquino, parang nasa isang lugar yata sila ngayon. Na-meet niya yung kanyang BFF din. Si Ann ba ang tawag, sabi niya. Check niyo yung kanyang IG. Then, si Kuya Dindo Balaret. Hello, Kuya Dindo. Yes, hello. Close niya yan eh. Talagang yan. Regular. Nagkakausap sila sa phone. So, dito sa post ni Chris, hindi pa niya sinabi. Pero medyo may pahapyaw na siya dito na sabi niya, si met her cardiologist. Cardiologist heart. Sa heart talaga, di ba? Tapos sa kwento ni Kuya Dindo, nasabi nga ni Chris daw na minomonitor ngayon yung kanyang heart. Dahil yung BP niya is misbehaving, sabi daw. I am normally 145/122. Taas din ang BP ni Chris, 145, with heart rate of 110/130. Taas rin It's, so yung diastolic ang problema. Yun na daw scary para sa kanya. Pero, so yun ang minomonitor ngayon. Pero ang good news, sabi din niya kay Kuya Dindo, yung autoimmune niya, yun talaga yung problem niya, di ba? Ay finally daw nagre-respond na dun sa chemotherapy na ginagawa niya. Okay. So at least, it's a positive note. Then, tsaka parang okay din daw yung air quality ng
Newport Coast. Yan. Social, o yan. Diba? So, At least tapos, maganda-gandang ano yan. maganda-ganda Medical na. bulletin, development. Ayan. Ayaw ni letter J. Ito na. Ayan. Gen Z concert ng Bini, Ben and Ben at iba pa. Matagumpay! 2 nights ito. Ito yung Gen Z concert na Ni Mr. C. Mr. C, Ryan Cayabyab. Kasi nauna na dyan. Yung kumantang una sa unang gabi si yung Sinastel. Ano nga ba yung SB19? Ayan. Si Regine ba yan? Nasa unahan na yan. Yes, Regine, Stel, Don Bell, Yes. Bini. Yun. Tama ba? Actually, nandiyan din si JK Labajo. Kinanta niya yung Paraiso at no. Ang kumanta ng Paraiso si Tama ba ako, si Bini to? Julian. Diego? si Julian din. Si Janela yung naalala ko. Ay, si Julian Janela, Salvador. Janela, ang kinanta ata ni Janela yung kay Geneva Cruz. Kay Geneva Cruz. Kailan? Yung may binti. Yung binti Kemerut. So, ang saya-saya lang ng event na yan kasi nga, sa national artist, alam naman natin si Ryan Cayabyab. Talagang niya, lahat pala ng mga kumanta dyan ay ang laki ng naging musical influence sa kanilang career. Correct. Particular nga, yan si Stel, sinasabi niya doon sa video na sinabi niya na parang mas marami pa daw siyang hinahanap ng mga kakantahin na inaano ni Ryan Cayabyab. Tapos sabi nga niya sana yung tuwing umuulan ba yun? Sabi niya, tuwing umuulan at kapiling ka yung kantang yun, sana daw pinakanta sa kanya. Ba't iba yung inano niya eh? Pero in fairness naman kay Mr. C, syempre alam natin malayo ang edad. Alam mo na. Pero, di ba, arrive pa din siya at nakiblend siya sa... Kaya nga Gen Z ang tao. At napapanahon talaga ang di ba? Tsaka in fairness naman. Congratulations. Last May 11 and 12 yan na nakasabay din nung congratulate din Direct Icy Guerra kasi yung May 11 na hindi ako nakapanood. Alam ko, ang saya-saya. Si Ma'am Janet Alcoran, si Chairman. Congratulations talaga, Direct Ice. At may repeat, sabi mo, malamang. Na-announce na, may repeat this June. Sobrang saya. Alam mo, isa yan sa sobrang na-enjoy na concert. Kasi talagang karaoke, mga tao. Saka yung mga kanta kasi talagang familiar ka, you get to sing along, gano'n. Nakising along ka. Of course. Anong kanta? Marami. Kapatid na Liza Dino, sorry talaga hindi ako nakanood. Pero nagamit naman ng ating minamahal na si Barangay Chairman Janet Alcoran at si kagawad na husband niya si Ramon Alcoran. And yung Gen Z din, in-expect din po namin dahil matagumpay, magkakaroon din niya ng repeat. At nakita ko si Jed Madela. Actually, si Vice Ganda ring umawit din doon. Oo. Very soon, magiging guest din natin dito si Jed. Si Julian. Julian. San Jose. Grabe yung pagkakaturo ko. Sino? Correct. Talagang dun pa. Yung Bini. Bongga rin yung Bini. Yan pala yung participation ng Bini dyan na pinagkaguluhan. Diyan ka naman nanood, hindi ka Aiza. Hindi ako nanood dyan. May sakit nga ako. Ano ba? Pinagpalit mo si Aiza. Binalita lang sa akin ng mga taga-kaibigan natin sa Star Music. Hello, Rox. Oy, na naman. Ikaw naman, binigay na nga yung ticket sa'yo. Bayad yun, ha? Oo nga. Bayad ba? Tsaka, in fairness kay, ang bilit nung alas 6 na niya sinabi na hindi siya makakarating. In fairness, nakahabol yung chairman. Yeah, kasi paborito alas niya. Alas 8 yung show. Hindi siya busy. Hindi nga sa busy talaga. Matagalan siya nangihingi. Ang bilis niya. Ay, pinagkasal ko talaga kung saan matuloy siya. Hindi siya busy. Grabe. Nakarating na Music Museum from Sampaloc. Ang bilis. Bilis lang sa amin, Diyos ko. Kamag-anak niya ang mga taga-Matinias Bakery? Hindi, malayo. Ayag. Wala. Hindi ko na yun. Susunod ako si Matimias. Okay. Yan na. Vice Ganda, trending sa kinarir na Piliin ng Pilipinas video. Hindi ako. Pinakamaganda ang ginawa ni Vice. Hindi kasi di ba alam naman natin. Hindi kasi di ba dami mga Asoka Challenge. Asoka ba yun? Tapos ito nga yung Piliin ng Pilipinas. Ang umawit ay si Angeline Quinto. Yes. Di kanya-kanyang version niya. Kadalasan, change lang yan ng makeup. At saka puro magagandang view lang yung pinapakita. Correct. Si Ivana Alawi, change lang ng outfit. Maria Clara na siya. Ang ginawa ni Vice Ganda, kaya naman siya talaga nag-trending. Alam naman natin, galing. Ni-level up niya. Yeah. Kasi una, umeffort siya sa kanyang outfit, sa makeup, etc. Pero nilagyan niya ng social relevance. Yes. Tapos, hindi pa rin niya inalis yung kanyang pagiging komedyante, pero may social relevance talaga kasi pinakita doon yung
pipiliin mo yung Pilipinas pero matraffic. May mga nagrarally. West Philippine Sea. Tapos yung West Philippine Sea Yes. na water cannon. Yung Chocolate Hills na nilagay ng swimming pool. So talagang, tulad na sabi nga ni Rose, Up to date. Updated. maraming nagsasabi na yun yung pinakamaganda so far sa mga gumawa ng challenge na yan. At pasasabi ko rin, iyan yung sa pinakamakabuluhan naman na nagawa naman ni Vice ganda. Na nag-effort talaga siya. Pero hindi alam niyo si Vice kasi kaya niya talaga kahit na sabihin mong komedyante, kahit na sabihin mo nagkapatawa, pero caring niya at parang meron siyang in a way nilarespeto in a way pagdating sa mga social relevant issue, political issue. Meron naman, ang tingin ko lang kay Vice, matalino naman talaga siya. Kaya lang kailangan lang siguro rendahan ng paminsan-minsan kasi pag umu-over naman nagiging okay. But this time, ang dami. Nung unang lumabas yan, 15 million agad. Ang daming shares. Pero ngayon, alam ko, nasa 20 million something. Pero in connection with that, may I add, Mr. Fu, si Zainab Harake nabasa. Nabas. Dahil may comment in a way, siya. parang ang dating, siya yung nambas nung una kay Vice. Dahil sa comment niya na parang something like laro. May laro, ganon. So, hindi ko din mag-get actually. Ako rin. Pinipilit ko siyang i-get na ano ba ibig sabihin ni Zainab dito sa pagko-comment niya na to kay Vice ng laro. Hindi ko talaga maintindihan. Para kasing game lang ang dating sa kanya siguro or parang naglalaro or what. Hindi ko pa rin get talaga. Ano ibig sabihin doon sa laro? So maraming pumansin sa kanya, pumuna, nakapuna-puna din naman. So after that, siguro, na-realize ni Zainab. Nag-apologize siya. Hindi, na-realize siya na wala siyang kakampi. Hindi, pero si Vice din, nagbabasa siya, nanonood siya ng balita. Kasi meron siyang, bawa sa Showtime, yung may nag-guest na parang Chinese. Tapos in-interview niya yung Chinese kung kailan pinanganak, etc. Yun yung ginagawang hearing ni Senator Risa Hontiveros doon sa isang mayor. May dugo na yung chick. Sinasabi nila na quote and quote. Na Chinese. Kung saan pinanganak. Na mayor, etc. Kung pinanganak, kailan pinanganak. Grabe yun! Si Vice, meron ding, basta, hindi ko alam kung ano segment yun kasi medyo may edad, parang may edad na ata yung babae. Pero sabi Chinese daw siya. Saan po kayo pinanganak? Naalala niyo po ba saan? Tapos parang ganun yung pagtatanong ni Senator Risa Hontiveros. So, ano talaga siya? Updated naman si Vice. Si Vice, maano siya sa mga balita. Correct. Maingat. Kaya minsan talaga yung mga kuda niya, yung mga sarili niyang opinion, yun ang hindi magets ng iba. Kaya kung gagwardyahan at aayusin, siseryosohin niya, gaya ng ginawa niyang ganyan, talaga naman kapuri-puri. Actually, maganda yung extra video niyan, yung nabasa na siya ng tubig, tapos kinuha niya yung Filipino flag. In fairness naman. Okay, congratulations! Bongga. Cold Mountain nagpakulay ng $4.89. Binasa na namin yan nung bago yan. Bago. Okay, salamat Cold Bongga, Mountain. Ito mga kamarites, malungkot na balita na binalita ni Heart Evangelista tungkol sa pagkawala ng baby niyang ika-4 ba? Basta yung baby niyang si Francisco. Parang ano, di ba? Francis as may K. Nung last Mother's Day niya, inilabas yung balitang kahapon yun. Na nawala raw yung heartbeat. Nakakagulat. Ano pang-4 na pala niya? Inilabas siya sa IG niya, tapos may sulat siya. Para sa parang bata. letter doon sa parang unborn. Pangatlo, in a sense, May pangatlo siya kambal nagkaroon ng miscarriage siguro. Kasi yung una, kaya niya siguro sinabing 4 kasi yung una, kambal. May dalawa pa rin siyang kambal. May isa pang kambal siya nawala. Tapos may lalaking nawala. Yung lalaki uli, di ba? O, di lima na. May kambal pa. Sabi, may Sophia pa eh. But anyway, nakakalungkot lang doon kasi di ba? Ginawa. Pagkakataon to, bilang ako hindi ako babae, pero ramdam na ramdam mo yung pain, yung agony na sinasabi niya. Tapos may connection pa yan sa mental mo. Correct. Plus yung physical mo pa. Dahil kini-question mo na ngayon dahil ano ba yung kakayahan ko bilang babae? IVF na nga sila eh, di ba? Kaya nga, so hindi pa rin hindi pa rin sila binibiyayaan. So nakakalungkot lang talaga, lalo na sa isang babae na gustong-gusto na magkaroon ng baby. Isa mga may baby na nga halimbawa may anak na tapos nakukunan, masakit yun sa kanila. What more dun sa hindi pa nabibiyayaan tapos natatakot ka every time na mabubuntis ka, gusto mo matuloy tapos bigla magsa-stop yung heartbeat. So
nun kay Heart. Sa kabilang dako naman, may mga nababasa naman ako at may naririnig na, di ba, siguro it's about time na si Heart, magdagdagan pa niya yung kanyang sakripisyo. Kasi kung gusto niyang maging isang ganap na ina, kasi di ba, alam naman po natin lahat na kinikilala natin siyang Pinay fashion icon dito sa ating bansa na mas madalas pa nga siyang rumarampa sa ibang bansa dahil sa connection sa kanyang stature bilang fashion icon na nagsusot ng mga heels, sumarampa sa mga ganito. Siguro kung gagawa doon ng mga sakripisyo naman sa kabilang dako na ganyan, di baka naman matupad at in God's time, sabi nga nila. O, di ba? Mother Rose. Hindi, siguro, ako nakikita ko lang, siguro pero baka naman ginagawa din to ni Heart, yung nagkapaalaga ka sa mga obigaini para mas nababantayan yung kung sakali na diba? Mapregi or what. Pero alam mo, at the end of the day pa rin, hindi naman natin masabi, only the Lord can tell sa bagay. Kung kailan ka magkakaroon. I'm sure may reason ang lahat kung bakit sunod-sunod na yung nagiging miscarriage ni Heart. And ako, I really hope na one day talaga magkaroon ng sariling baby si Heart. Kasi parang na-imagine ko na how fashionista this baby. Hindi lang. Kasi isipin mo, kay si Senator Cheese, di ba sa previous, sa previous wife niya, meron siyang kambal. Yes. Di ba? Tapos pag sila na ni Heart, parang, di ba? Maraming ganun eh. Pero tama nga, yung sakripisyo, yung dedication. Pero at the end of the day, sabi mo nga, kailangan ni Heart ngayon magpalakas. I-stabilize niya yung mental health niya. I-prioritize niya ang niya. At ipagdarasal din natin yan. Kasi nga, minsan naman, may iba nga dyan, rampa rin na rampa, pero nabubuntis. So, hindi mo din talaga masabi. Lalo na, silang beses na. Diyos ko. Dapat niya nang matuto, no? Learn from her mistakes. Hindi naman mistake. Pero alam nyo, minsan naman, hindi lang naman sa pagkakaroon ng biological children para maging mommy. Kasi si Heart, kita niyo sa mga pets pa lang niya. Makikita mo na pero makikita mo na kung gaano siya. Makikita mo na kung gaano siya Hindi ako naniniwala. No. I really believe kung gaano siya ka-okay bilang isang nanay. So I'm sure nakikita ni Lord yun, malam nyo one day, bibigayaan siya. Pagdadasal natin niya. Pero syempre, at the end of the day, sabi nga natin, sino ba namang ina ang hindi gusto magkaroon ng mga anak niya? So, ibibigay yan. Ipagdadasal po natin yan. Tahimik na lang ako. At yung pinagdadaanan ni Heart na yan, masakit yan. Kaya tulungan natin dito sa Marites University na dagdagan yung panalangin para sa mas malawakan niyang kanyang Ito, isa rin naman problema sa anak. Ito pa. Sino? Si Maggie Wilson. 2 taon nang di nakakasama, nakikita anak. Pinagbawalan di mag-post sa social media. Sino nagbawal? Bago dyan ang 1.4K natin ng mga live subscribers and watchers. Go ahead. PhD. Alam mo, naaawa lang talaga ako kay Maggie Wilson. As in, sobra. Biruin nyo, 2 years na, sabi nga ni Maggie. 2 years, ayan. 2 years na, 2 birthdays, 2 Christmases, 2 New Year. Ang daming celebration na hindi niya nakasama. Nakikita yung kanyang anak. Kahit maka-video call man lang or maka-phone call, wala. Tapos, yung kaligayahan mo. Diba? Merong order yata, yes. Diba? Ito, nakalagay ba dito? Sana ipakita naman. Parang sinampahan ba? Tawag ba gano'n? Ng kanyang strange husband din. Merong order yan. Ng protection. Something like that. Na hindi siya pwedeng mag-post sa social media ng anything about her son. Samantalang bilang nanay, lalo na malayo ka, hindi mo nakikita, parang yun na lang yung way mo to express, di ba? Tsaka bata pa tong bagets. Bakit ito sabi? Hindi, wala. Yung baget, bagets pa to. Di ba usually kapag mas magmonor de edad, dapat mas hinahanap yung nanay. Di ba binibigay yung responsibilidad sa nanay? Totoo. Pero ito, bakit, ano kayang dahilan? Alam mo, hindi naman sa pag-ano, kasi syempre medyo nasubaybayan ko rin kahit paano at ano. Ako naniniwala ako, kung alam nyo lang. But alam anyway, ni Rose yung close niya. Pero alam nyo ako naniniwala. Naniniwala ako kung ano issue ni Maggie at sa kanya ng kanyang dating, hindi ko sabing dati kasi hindi pa naman sila anak. Although may mga partners na sila ngayon. Yes. Walang kinalaman yung bata doon. Minsan kasi may mga taong gano'n na hindi naman nila iniintindi yung kasi at then, as ang sitwasyon nila,
presently, ito sila, mga top people, mga nasa high society. Siyempre, may mga interest na pinuprotektahan like na businesses, image, bawal pala ako mag-comment. etc. Kaya yung minsan, yung na isasantabi, yung usapin sa pamilya, particular nga sa mga ganitong kaso, na may anak na mas babata pa. Diba? Yung pala nakakalungkot lang, and yet, mga public personalities din sila lumalabas. Ito pala yung protection order. Yan nga. For sharing images and videos of my own son on social media to stop me from seeing or speaking to him until he is an adult. Imagine mo yung ipinagkait. Kumbaga, you were Dinideprive ka ng ganong karapatan. ka, in a way. At saka yun yung time na mas kailangan ng bata yung... Aruga ng isang ina. Sa puntong wala tayong kasi may mga batas nga. Katulad niya, may protective order. May magagawa ka ba? Yan minu-order sa'yo. Diba? Pero kasi di ba kadalasan, Di ba lagi sinasabi yung korte, laging pinapanigan yung ina, dahil na nagluwa. Wala kasi dito si Maggie So, hindi siya hindi siya makadiskarte rin So, hindi naman siya I think hindi siya makauwi dahil wala. Nasa Thailand. Sa iba-iba. Kasi nga, iba-iba. Hindi siya makarating. Anong tawag doon din yung pagdating mo ay... order. At saka meron kang agad-agad na. Hindi siya pwede pumasok ng Pinas? Oo, kasi nga dinimanda siya nung kanyang So, parang yun yung protection naman niya for herself. Mga pending case kasi. Yes. So, may mga legal na kasing implications May mga legal, may mga batas nang nag-e-exist. Pangatawanan mo yan. Hanggang mamaya. Ano ba? Bawal ako mag-comment. Sorry. Bilang lawyer, may mga batas nang nag-e-exist kasi at nagpuprotekta ng kanya-kanyang interest. And this time, yan ang nagsasuffer. Yung ganyang klaseng relasyon between the mother and son. Hindi, pero kawawa rin naman yung bagets. I'm sure. Talaga, I'm sure. Naapektuhan din siya sa gulo ng kanyang magulang. Pero pag lumaki niya, mas naintindihan niya na, makikita niya yung buong picture. Kasi at yun nga puso naman din na magsasalita sa bandang huli Truly. Diba? Yun lang. Dahil dyan. Okay mga kamarites, ito na po ating susunod na chika, ating Chika of the Week brought to you by Amigo Segurado! Yes mga kamarites, dahil mahalaga po na nararamdaman ng inyong aruga, kaya naman kahit saan panig ka pa ng mundo, nandito ang Amigo Segurado para tulungan ka na ihatid ang inyong pagmamahal sa pamamagitan ng Panlasang Pinoy. Kaya mga kamarites, gamitin niyo na po ang promo code na PILCHIKA sa inyong Shopee at Lazada cards para makuha nyo na ang discount para sa ating Amigo products. Yes, mga kamarites, i-check out nyo na po ang Amigo sa inyong shopping carts para sigurado na madama nila ang ulam na may halong pagmamahal galing sa inyo. Ito na po ang inaabangan yung balita, mga kamarites, at exclusive po ito sa Marites University. Bagong-bago po ito. Ibigay ko na po kay Unbettable Professor. Yes, mga kamarites! Unang-una, dito lang sa Marites University ninyo unang mababalitaan, maririnig, malalaman ang aming latest exclusive na nasagap na Marites Chika na finally po ang magjowa na sina Carlo Aquino at si Charlie Dizon ay magpapakasal na. That's it! You heard it right! Magpapakasal na ang dalawa, may plano na. Kasi base sa mga nasagap natin, ito, PhD, Mr. Fu, at Dean, nagulat pa ako, sabi ko, may nagbalita sa akin last week na alam mo ba na itong si April Matienzo at saka si Jose Carlo Aquino ay ikakasal na? Si April Matienzo ba ito na niyang pangalan? April Matienzo. Carlo. Sino to mga to? Kala ko mga ano. Ay, si Carlo Aquino, aktor, at si Charlie Dizon, na actress pala ito. Ay, April Matienzo, ang tunay na pangalan. Nag-iisa na lang siya dito sa Philippines kasi ang family niya nasa US na. To be fair, matagal na nating nababalitaan yan. Mga 2 years ago na yan, ligawan na yan, kanilang courtship. At binalita ko pag rin dito sa Marites University minsan na doon sa isang paboritong clinic na pinupuntahan ko sa Green Hills, ay laglambingan pa yan, bla 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 bla. At nagpaalam pa talaga si Carlo sa parents, sa family ni Charlie na nasa Amerika, na liligawan niya itong si Charlie Dizon. Tapos diba naggumawa sila ng mga projects sa Japan. Tapos ngayon kapos sila nominated sa Orian o bilang best actor sa
anong pelikula yon, World something, ayun yun. Basta Best Actor and Best Actress kapwa. Akala ko may kinalaman lang doon yung kasal-kasal, pero sigurado po, totoo po may plano na silang magpakasal this year. Sa mga pupulot ng balitang chika ito ha, acknowledge nyo naman kami dito sa Marites University. Dahil una nyo narinig at nabalitaan May dito yan. disclaimer na ka. Hindi kasi yung iba sasabihin nila exclusive, dito sa amin ang galing. Wala pa lumalabas, dito lang. So ngayong taon ang pagpapakasal, pero hindi pa sinabi kung anong buwan. Pero may nagchika sa akin kanina din na posibleng dalawa ang magaganap na kasalan. Kasi nga yung family nga ni girl, Nasa based na US. sa US. Na actually, immigrant na pala itong si Charlie eh. Diba? Nasa US, siya lang nag-iisa. Tapos yung isang kapatid niyang nurse, na kaibigan naman, nung kaibigan kong Miss Machenzo, sabi nga ganun nga daw ang plano. Plus, siyempre, nandito naman din yung pamilya ni Carlo. May ano din dito sa Philippines. Ang mangyayari, may kasal sa Pinas, At may kasal pa sa sa US. Hindi naman ang bago yun dahil madalas naman talaga ginagawa two weddings. Diba? Kasi syempre, mahirap din na lumuwas. Ang saya nun, ano? Si Carlo, mga magpo-40 na, mga 38, gano'n na siya. Itong si Charlie din pala, early 30s na, mga 31, ganyan. So hindi naman, medyo malaki din ang agwat. Hindi naman Mga masyado. 8 years, ganyan, or 9 years. Pero Diba? huli ko nakausap si Carlo at saka si Carlo nga dun sa event sa Angeles. Talaga makikita mo sa kanya openly na nagpaplano na. I mean, open na for that chapter. Kaya hindi na nakakapagtaka. Ang saya, no? Tahimik pa, no? Pero pasaya siya ha, doon sa mga namin na Carlo and Charlie, ano namin dito, naibalita namin dito, nagpaalam naman po kami na pwede naming ichika dito. Pero yung mga ibang detalye, hindi pa namin alam kasi kayo naman po may karapatan dyan. Nakimarites lang po kami. At mukhang ano na sila. May mga naka-line up na ng mga ninong at ninang. Tama ba? Ng mga ninong at ninang. Tsaka hindi, masaya lang ang Marites University para sa magandang balita. Ito. Kaya naman naibalita naman. Yeah. At masaya din tayo dahil meron na tayong 1.6 live viewers. Thank you naman sa 1.6 live viewers. Diba? Eh, sa mga magpapakalat yan ha, ayusin nyo ha. Baka wala naman kaming kiniklaim na kung ano dito. Pero sa narinig po ninyo sa amin, binalita namin, nagtiwala po sa Marites University ang mga sources po namin na i-reveal naman po namin dito itong exclusive and scoop na pagpapakasal, planong pagpapakasal this year ni na Carlo Aquino and Charlie Dizon. Bongga! Exclusive mula sa Marites University. 10 years pa lang age gap. 38 daw si Carlo. 28 naman si Charlie. 10 years din. Carry lang naman yun. Tsaka wala naman sa edad yan. Nasa ano yan? Parang nakarelate ako. Pero yung katabi mo, Hindi nagsasalita. quiet. Silence of the love. Are you with us? No. Pero happy ka naman sa nabalitan to. That's nice. That's very nice. Alalahanin mo, di ba si Carlo Gusto Chico nyo dito? ba magano ako comment? So, what's your message to Carlo? Message na lang. Yung pating chick of the week brought to you by Amigo Segurado! Kulang pa ba ang mga pangako namin, chika, para sa inyo mga kamarites? Pues, we got you! Simula ngayon, pwede na kayo mag-enroll ng membership sa aming channel. Bilang mga certified marites, magkakaroon kayo ng access sa mga badge at emoji for as low as 99 pesos. Kung gusto nyo naman ng exclusive at early access sa aming mga content, pwede rin bilang mga Dean's Lister. Yes. Kaya, ano pa po ang inyong iniintay mga kamarites? Mag-avail na kayo! Ito po, Kim Chiu, sunod-sunod ang IG stories. Birthday message kay Paula Abilino. PhD. Hindi ka daw alive and kicking. Hindi ka lang alive and kicking tuloy. Hayaan mo sila. Ang bilis mo tinanggal ang recess. Oo, di ba? Anyway. Hayaan mo sila. Sumasakit ang ulo ni Mr. Fu. Hindi ako nagpapaypay pero magpapaypay ako ngayon. Game PhD. Ayan na nga. Actually, na balitaan ko, parang may treat ba si Kim Chiu kay Paolo Abilino na nagpunta sila doon, natatandaan nyo kung saan nag-birthday si Daniel Padilla? Sa J Castle. Sa may Batangas. Yeah. Tapos doon din yata niya dinala si Paolo. Ang hirap pakatawanan. Di ba? Tawanan ko ngayon. Hanggang mamaya. Tawanan ko. Mamimiss ka nila. Mamimiss ka nila. Bahala na yung mga viewers. Tuloy-tuloy mo yung PhD. Tuloy mo. Anyway, ayan na nga. So, tapos naman si Kim. Sunod-sunod ang kanyang mga
IG greetings kay Paolo. Ayan, kinumpile na ng ating magigiting. Magigiting ha? Mga shippers and netizens. Yes, sabi niya, happy birthday boss at Paolo Abilino. Keep smiling, mas bagay sa'yo. Tapos yung kanilang couple shirt. Kasi pareho sila naka-Taylor Swift. Naka-Taylor Swift. I think si Kim ang nagbigay niyan eh. That Swiftie si Kim. Yes. Keep Yan. smiling. So, nagkaroon din sila ng parang pa-surprise kay Paolo. May cake. Pero parang, sa ano ba to? Sa taping ba Malamang to? sa taping, ito mo nakaano siya. Pero in fairness, story yan, di ba? Story. IG stories. In fairness, sunod-sunod ha? Kaya nga. 10 hours sa season 9 Yun hours. nga, sinunod-sunod Ganon ni sila. Kim. Sinunod-sunod ni Kim. Alam mo na. So, parang na-touch naman daw si Paolo sa... Dapat lang naman kung sunod-sunod ka nung binabati, hindi ka pa matata. Sa mga paandar ni Masyado Kim. ka namang manhid. Eto na, di ba, syempre malapit na matapos ang What's wrong? Secretary Kim. Parang pareho naman nilang wini-wish na sana hindi matapos. Ay, pero matatapos at matatapos. Hindi matapos yung kanilang Samahan. Samahan. Ang kanilang Closeness. Kasi pwede naman may follow-up. Kung may relationship man, syempre sana hindi matapos. Pwede namang ituloy. Bigla ko naalala, di ba? Kasi di ba nung in-interview si Kim Chiu, binanggit niya dati na kapag siya ay may jowa o talaga siya, all out. Lahat binibigay niya. Lahat gagawin niya, tatamblingin niya. At lahat bibilhin niya. Yan. Para irigalo, pamapasaya. Ganun naman siya talaga. Eto. Diba? Ito all out itong ginawa niya. Pero ganyan, hindi pa yan. Kahit kay Gerald nun, all out yan eh. Yun naman sinasabi Baka ito na yung preview. Preview Ayan pa lang. mo na. Intayan natin. Ako nag-J Castle. Abangan natin yan sa mga susunod na kabanata, lalo pat sabi mo nga malapit nang matapos. At subaybayan pa rin po ninyo yung kanilang serye. Serye tuloy. Parang Serex. Parang Serex. Diba? Dahil dyan. Okay, ito, Judean Santos, trending. Uy, bakit nilampasan mo yung si Yan Lim? Yan dyan ba? May reaction yan eh. Gusto ko yan. Napanood ko mismo yan. Okay. Si Yan Lim, nakpag-playtime sa Family Feud. Kung Yun. makikita ang ex niya. Eto yun sa guesting niya. Tawan-tawa ako dyan kasi kasama niya dyan si Sanya Lopez, si Colleen. Ano bang project kasi nila Yung magkasama? May movie Playtime. sila, may movie. Yung sila. playtime ata. Kasi yun yung pangalan ng team nila. Yung team, yung playtime. Tapos playtime din sila doon sa Family Feud na hinuhost ka ng ating Papa Ding Dong Dantes Handong. Hello. So anyway, natawa ako doon sa napanood ko kasi ang may binabasa silang question galing sa mga televiewers. Ang naging question nga doon, kung makakasalubong mo ang ex mo makakasalubong mo, ano ang sasabihin mo, ano ang gagawin mo. So kanya-kanya explanation yung girl. Sabi, yung si Sanya parang ang sinagot niya doon na binasa niya yung sagot ng viewer na sinabing sustentuhan mo yung anak mo, something like that, chuchu-chuchu. Kasi anak na agad? Kasi obviously, yung sumagot is nabuntis na ng ex, chuchu. Tapos si Colleen naman, ang sinabi is parang mag-hello ba? Kumusta ka? Mamasaya ka ba? On good terms daw siya sa lahat ng ex niya. Good vibes lang. Hindi, ang sagot niya, kasi may binabasa sila eh. Parang sabi ganun ni nga, Colleen good na parang, vibes lang. okay ka ba dun sa pinalit Yes. mo sa akin, ganyan-ganon. Tapos tinutokso nila itong si Sian. Kasi di ba, sa akin na ba nakatutok yung camera, bla 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 bla, kasi babae lang ba ang pwedeng sumagot, chuchu-chuchu. So sabi niya, okay, from the point of view naman daw ng isang lalaki, mag-issue siya. Tapos sinabi niya na ngayon na siya daw sa mga ex niya, since on good terms siya, blah 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 blah, wini-wish siya ng happiness, etc. etc. Siyempre alam niyo, connect agad sila. Diba? Dahil alam naman natin, ang huli niyang ex ay si Kim Chiu. Tinanong nga siya ni Ang Colleen. eksaktong sinabi ni Zian, I hope you do find the happiness Yan. that it is you're looking for. Yan. Siyempre, ang daling i-connect. Dahil sino ba yung ex niya? Correct. Na sinegwayan nga ni Colleen, ginawa mo na ba yan? Or true. sinabi mo na ba yan? Correct. Tapos, dead man na. Hindi na sinagot ni Sian. Baka magre-request ulit ng steak. Charot, di ba? Di ba kung ginawa ba niya yun o sinabi niya na dun sa ex niya? Di ba na-issue yung steak? Pero ang saya lang kasi di ba na itatawid nila yung mga ganong personal jokes na supposedly private, pero dahil dun sa ang galing ni Ding Dong mag-host. Correct. At gusto ko Of mga course. OOTD ni Ding Dong, in fairness. Ano masasabi mo, Din? Ito pa mga kamarites, si Judean Santos, trending ang reunion sa Gimmick Cast dahil sa usapang
Kifi. Dahil dyan, eto, panoorin muna natin yung video na nag-trending. Okay. Si Kifi? May Kifi doon sa video. Oh my God! Mapapanood nyo na. Napanood ko yan eh. May Diba? Kifi. Oo. Saan yan? Ayan. Lagyan natin ng kefir. Nakaluto ka na with the fruit. Ang sarap. Akala ko lagyan natin ng kifi. Kifi? Rinig ko kasi kifi lang. Ano yung Kifi? Right? Kefir. Eto na. Buying time. Yun ba yung kifi? Ito ba yung on kifi pumasok yung kifi? Ano ba na kifi? Ano ba? Ano ba gawin mo? Ba't ang bushy ng Oh, yan. Di ba natatandaan natin, meron dati si Judy, yung tungkol dun sa ball, ano yun, parang balls or itlog na pumuputok sa loob. Ngayon naman, naging victim na siya nung Kifi. Actually, ang dinig ko sa sinabi ni Maylin talaga, Kifi. Ako din. Parang kefir, parang ganon. Parang siyang dahon. Oo, na basta yan nilalagay sa pagkain. Tapos, Para mga baliw, Dominic Ochoa, Maylin Dizon, Judy Ann Santos, Marvin Agustin, and Julina Magdangal. Di ba, nagkaroon sila ng programa dati, yung G-Mix. So, nag-reunion sila para sa vlog ni Judy Ann. So, eto naman, ewan ko kung nagpe-pretend si Marvin na hindi niya alam yung ibig sabihin ng Kifi. Pero sabi niya, ano yung Kifi? Tapos, biglang enter frame na si Julina na hawak-hawak na. Bakit ang lago ng Kifi? Sabi niya, mushy na yan. Tapos sabi ni Jolina, ang bastos mo. So nagkatawanan sila. At habang ang di natin, nananahimik lang siya. Oo. What can you say about the Kifi? Pulang-pula na ang Kifi niya. Bakit naman namula yung Kifi? Hindi naman natin siya Hindi naman natin siya inaano. Bakit naman? Nakakatawa tong video na. Alam mo, Juday, ibang klase, pero dinig ko rin na sinabi ni Maylin talaga. Sorry po. Ay, pero alam mo, nakakamiss yung time na yan. Oo. Kasi yun ang panahon ko talaga. Ako din. Lagi ako nandyan sa taping niya. Ako lagi ako nanonood niyan. Ano pa ako niya? Estudyante. Pero in fairness naman. Seryoso ka ba? Oo. Jimmy? Oo. Estudyante ka pa niya? Oo. So, ilang taon ka na ba? 25. My God. Oo, napahiya naman ako doon. Akala ko na din sasabihin mo. Pagkatapos ko sabihin, lagi ako nasa taping niya. Ay, hindi ko alam. Akala ko pinapanood mo din. Maraming salamat dyan, Juday. Ito na. May mahalaga tayong announcement. In fairness, napatawa tayo nung Kifi. Pero parang si Jun hindi naman natatawa. Pigil na. Pero natatawa ka sa Kifi. Pinipigilan ko na to. Yan na. Yung announcement. Ito po, mga kamarites. Yan, oo. Ang Marites University, mapapanood na po sa All TV tuwing Sabado ng gabi. Anong oras? 9:30 ng gabi. Alas G's. Ay, 10 Palipak. Hindi na naman ako na-inform. Alam ko din. Alas 10 po pala ng gabi, All TV, tuwing Sabado. Starting May 18. Pero syempre, patuloy pa rin po ang ating live. Tuwing Monday and Thursday ng 9 o'clock in the evening. Tapos bonus po namin sa inyo Ang Sabado ng gabi. sa All TV All naman. TV na po yun. 10 o'clock beginning May 18. Dahil dyan, watch this. Bongga. 10 p.m. May 18 sa All TV. Bang hanap-hanap nyo? Halina! Samahan sina Ambet Nabus, Rose Garcia, Mr. Fool at June Nardo. Marites University tuwing Sabado, alas 10 ng gabi. Dito sa All TV. In fairness naman. Ang sungit. All TV. Very consistent. Fairness. Talagang na-internalize na. Items ba ang hanap? Diba? Yan natin. Rose Garcia, Mr. Fool at June Nardo. Okay na, dali. All TV.
Abangan nyo po yan. Ulitin lang po natin. Tuwing Sabado na po, May 18, alas 10 ng gabi. Pero tuloy pa rin po ang live natin sa YouTube ng Lunes at Huwebes ng 9 p.m. Bonus po yung All TV. All TV, Yes. mag-start ngayong May 18. Sabado po yan, alas 10 ng gabi. Actually, next Saturday na. Tama Yes. ba? Yes. Yes. Ano? This Saturday na? This Saturday na. Ay, ang salita. Ay, Ang hirap panindigan. Kaya nga yung titigil na. Pulang-pula na yung TV. namula yung TV. Hindi mo kaya panindigan. Baka, May hindi daho ako pa. hindi. May daho. Hindi, pagkatapos wala na. Sandali lang ako magdaho. Wala pang 1 minute yung daho. Okay naman yung walang warning. Okay, next. Ano na? Tapos Ano na. na? Last yun eh. Okay. Mamaya na. Mamaya na ba? Okay. Ay, ang taray. Yan po Yan isang na. Lonchika mula sa Marites University! Susunod na agad ang magaling nyo ang daho. Mas exciting ito at mga pabati pa more.